For today's video ay gawa muna tayo ng chocolate moist cake na 10 by 5 ang size. So kanina habang kachat ko yung pinsan ko about dun sa paggawa niyang money cake for October 20 ay may na-receive din akong message galing dun sa dati ko ng client na nagpagawa sa akin before ng fondant cake na customized. And this time, ang paggawa naman niya ay medyo rush, parang salubong dun sa birthday nung celebrant. So, pang 12 midnight. So, ayan ang gagamitin nating ingredients sa ating chocolate moist cake. So, inuna ko na po dito na isift ang 6 cups ng all-purpose flour. Kailangan po na maisift muna natin ang ating mga ingredients para maiiwasan po natin na magkaroon ng buo-buo sa ating butter. And then, isinunod ko na dito ang 3 cups ng cocoa powder. Ang gamit ko po dito ay dark na Dutch. And then, sinamahan ko na rin ito ng 4 teaspoon ng baking powder at 4 teaspoon ng baking soda. At naglagay na rin ako dito ng 1 teaspoon ng salt. Hinalo ko lang ang mga ito at sinet aside ko po muna bago ako mag-separate ng egg whites sa egg yolk. So, ayan po, pinaghiwalay ko po itong dalawa na to dahil ang ating pong egg whites ay imimix natin ng separate later. Kasi makakatulong po ito para mag-rise ang ating chocolate cake. So, dito po sa egg yolks ay naglagay ako dito ng 4.5 cups ng brown sugar. Sa chocolate cake po ay mas masarap gamitin ang brown sugar or muscovado sugar para po mas moist talaga na lumabas ang pagka-bake natin sa ating chocolate cake. At naglagay din po ako dito ng 1 cup ng oil bago ko siya i-mix gamit ang hand mixer. And then isinunod ko na po dito ang tinuna na 1 teaspoon ng plain coffee sa 1.5 cups ng warm water. At saka ko isinunod ang 1.5 cups ng full cream milk. Yan po ang gamit ko para mas malasa ang moist chocolate cake. And then, saka ko naman isinunod ang 2 teaspoon ng vanilla at 3 cups ng water. Hinalo-halo ko muna ito para masiguradong tunaw na ang sugar bago ko ilagay ang dry ingredients. So, sa paghalo po ng dry ingredients, kailangan po na ito ay cut and fold para hindi natin siya ma-overmix. Hindi rin kailangan na nagmamadali ka sa paghahalo dahil ang tendency baka maging dry ang chocolate cake sa halip na maging moist. So, kailangan po ganyan siya bago nyo ihalo yung mixed na egg whites. So, dito sa egg whites ay naglagay ako ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Ang cream of tartar po ay nakakatulong pangtanggal ng lansa at pangpino sa egg whites. So, ayan, kailangan po na ganyan na siya bago natin siya ihalo sa ating butter. So, same procedure din po, kailangan po na cut and fold din po para hindi talaga natin siya ma-overmix. Huwag pong magmamadali sa paghahalo dahil talagang maninigas po or magdadry ang inyong cake. So, yan, tinransfer ko na po ito sa tatlong baking pan na ang size ay 10 by 3. At ibinake ko po ito sa 180 degrees ng temperature for 30 minutes. So, ayan, itap-tap lang po muna natin para mawala ang air bubbles bago natin isalang dun sa ating preheated na oven. So, ayan po ang ating moist chocolate cake. By the way, kanina pala nung nasa kalagitnaan na ako sa pag-prepare ko ng aking pagbe-bake ay nawala ng tubig. So, kinailangan ko pang tumawag ulit dun sa client ko para ma-adjust yung oras ng pick-up nila. Kasi supposed to be, pipick upin nila ng 9 p.m. yung cake. So, sabi ko, hindi kaya ng 9 p.m. So, kailangan mga before 10 p.m. siguro. Kasi, kulang nga ako sa time para ma-cool down ko yung cake. So, dahil nga walang tubig kanina. So, ayan, nung, dito sa pagle-level ko nung mga cake, medyo warm pa yung cake dyan, nagmamadali na talaga ako dyan. So, kailangan ko talaga siyang i-cool down muna bago ko siya i-coat kasi ang cake, pag kinoat mo ng warm ang cake, hindi siya maglalast until 4 or 5 days. Ang tendency niyang kakapitin agad dyan ng molds or
mag-iiba talaga ang lasa niya agad. Compare dun sa iko-coat mo siya ng talagang malamig na siya. So, ayan, inilevel ko po muna ang ating mga chocolate cake. At dito po ay nagmix na ako ng pang-icing na gagamitin ko dun sa cake. Ang gamit ko po dito ay Whippet na gawa po ni Bakersfield. Bakersfield, baka naman. So, ayan po ang aking gamit na non-dairy whipping cream para dun sa ating 10 by 5 na chocolate moist cake. Hindi po ako pinapahiya ng icing na to ever since po ito yung ginagamit ko. Talagang lumalaban po ito kahit sa 40 degrees na temperature. Lumalaban po talaga yung icing na to. So, yan, nag-crumb coat po muna ako and then nirest ko po muna siya ng mga 10 minutes para kumapit yung crumb coat natin para mas mabilis na siyang i-decorate. So, ayan po, by the way, yung pinadalang sample ng cake ni client ay medyo classic yung design. So, ayan, pang 14th birthday nung anak niya. Hindi ko sure kung anak niya or relative niya yung may birthday. So, ayan, naglagay din po ako dito ng border na blue dun sa ibabaw. Yung pinadala niya, walang blue. Kaya lang, para kasing masyadong plain yung ibabaw. So, nilagyan ko na lang. So, ayan na ang ating finished na cake.